Hi guys! Welcome back to Succulent Bliss. So, it's me again, Aika. So, first of all guys, pagpasensyahan nyo na ang aking boses dahil ako ay paos or malat dahil sa, ngayon, sa weather. So, super lamig dito sa Batangas. So, ayan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit kong soil mix sa aking mga lacteas. So, ganito lang yung ginagamit kong soil mix sa kanila. So, sasabihin ko na lang isa-isa yung mga ingredients. So, ito, yung parts of, vermicast. And then, this is, cocoa peat. And then, carbonized rice hull. And, river sand. Yan, mix ko lang. Hindi pa yan tapos, guys. Yan, mix lang. Ito yung mga organic component ng soil mix ko sa aking mga lactea. So, ganyan yung ginagawa ko sa kanila. So, pagka nahalo ko na yan ng ayos, ilalagay ko naman yung 60% na pumice. So, ang gamit ko munang pumice ay ayan, munggo size. Yan. Munggo size. 1, 2, 3, 4. Ayan. After nyan, 4. So, kulang pa tayo ng 20%. So, pumice ulit yun, guys. Pero ibang size yung inilalagay ko. So, itong pumice na to is, ang size nito ay matanghito size. So, 1 and 2. Wala namang kaso guys if all the way ang size ng inyong pumice is munggo. Nilalagyan ko lang ng ganito ng matanghito size para merong mas finer na pumice sa aking soil mix. Ayan. Ito yung magiging soil mix ko sa lactea ko. Kasi may bago akong lactea na nabili from Mylas. Ilalagay ko na lang ulit dyan sa screen. And dun sa nagko-comment sa video ko na nagtatanong kung kanino ko nabibili yung mga lacteas ko. Mostly ng lacteas ko ay binili ko kay Mylas. Yan, ilalagay ko na lang po sa screen ang Facebook page niya. If ever gusto nyo bumili ng lactea, pwede kayong mag-abang sa live niya or may posting din siya. Ayan. So, ang price range niya is nagre-range siya ng 500 to 1,250 or mas mahal pa kung mas maganda yung lacteas na gusto niya. Depende sa availability ng stocks niya. So, ayan guys. Ito na yung magiging soil mix ko sa lacteas ko. Yan. Sa location ko, ito yung nagwo-work sa akin na fast draining soil sa aking mga lacteas and gymnos. Ito yung ginagamit ko sa kanila. Yan yung ratio ko. Pero sa mga gymnos ko, kalimitan ang ginagamit kong pumice sa kanya is yung maliliit. Yung sugar ba yun? Sugar size na na pumice. Kasi nagko-community pat ako ngayon. And kapag maliit kasi yung ginagamit kong pumice na papansin ko mas mabilis yung paglaki nila. So, ganong size yung ginagamit ko. So, wait lang guys. Kukunin ko na muna yung lactea na itatanim natin. So, yan guys. We're back. Ayan. Magpapat na tayo. So, ito yung gagamitin kong pat sa kanya. So, hindi siya super laki and hindi siya super liit. Ayan. Tama lang yung size na sa ating lactea. And then, yung makikita nyo yan sa bottom part ng pat natin is may mesh tape. So, nilalagyan ko na mesh tape para hindi lumusot yung soil mix kasi medyo malaki yung butas. So, ito pala yung lactea. Wait lang pala. Muna natin. So, ito pala yung lactea na nabili natin kay Mylas. Ayan, color red siya.
I know may color red na ako, pero bumili ulit ako. Kasi, hindi, basta, para lang kukulangan kasi ako. Ayan. So, ayan. Actually, ang original price nito is 800. Pero nabili ko siya ng 700 lang dahil dyan, nagkaroon siya ng damage. Yan, nagkaroon siya ng damage sa transit. Yan. Pero okay lang, hindi naman siya nakaka-apekto. And then, nung isang araw ko pa siya na-receive, pero hindi ko agad siya itinanim kasi nakakita ko ng something dito sa sa stem niya, and ko muna, tinapyas ko, kinat ko, and then nilagyan ko ng tango. Ayan, so far tuyo na siya. Siguro mga 4 days na siyang naka-air dry. Kaya, so pwede na natin siyang itanim. Ayan yung itsura ng ilalim niya. So, mabibili nyo siya ng ganito. Either wala siyang ugat or may ugat. Kasi minsan yung binibenta ni Milas is may ugat na. So, ngayon, wala. Tayo pa talaga magpapaugat. So, ayan yung itsura ng red lactea ko. Super laki niya. Ayan hindi magkasya sa palad ko. Papakita ko sa inyo yung closer look ng form niya. Ayan ang ganda, diba? It's color red. Ang ganda-ganda. Ayan. Ayan, diba? Ang ganda, diba? Red na red. Ayan. So, itatanim ko muna siya. Ayan. So, ayan yung pot natin. Lalagay lang ako ng soil mix. Ayan. Mga 2. And then, lalagay ako ng furadan para sa ants. Para hindi pasukin ng ants yung ilalim ng pots ko. Furadan lang yan. Ayan. Halo ko lang. And then, after nyan, lalagay ulit ako yung gusto kong height na, kung hanggang saan ko siya ibabaon. Ayan. I think okay na yan. Pagka ilalagay ko na yung lactea ko, nilalagyan ko ng Starkel G. Yan, Starkel G. Para pag once na uminom yung lactea ko, makakainom agad siya ng pesticide. Yan. And then, lalagyan ko na din dyan ng kaunting Osmocote. Yan. Fertilizer dyan, Osmocote. Mabibili nyo lang lahat yan sa Orange app. I-search nyo lang Osmocote, Starkel G, or Furadan. So, ito na ang ating lactea. Lalagay na natin dito. Masyadong malapit yung camera natin. Hindi nyo makita yung itsura ng Wait lang, ayusin ko lang. Nasa lapag kasi ako. So, ayan, ilalagay na natin siya dyan. Once na ma-place na natin siya dyan sa gusto mong ayan, kung paanong tayo ang gusto mo sa kanya, ayan, naglalagay lang tayo ng soil mix. Ayan. Lagay lang tayo ng soil mix. Ayan. And then, konting tak-tak. And, ayan na siya. And, guys, as you can see sa mga lacteas ko, nilalagyan ko siya ng lava rocks na toppings. Hindi ko muna siya lalagyan ng lava rocks. Iintayin ko muna kumapit yung ugat niya sa soil niya bago ko siya lagyan ng lava rocks. And kung bibili kayo ngayon ng lactea, ngayong season na to, medyo ingat-ingat lang kayo sa pagdidilig. Kasi ngayon, malamig. Medyo nababagalan ako sa kanila mag-root. So, nag-iingat ako sa pagdidilig sa kanila. As in, nagdidilig lang ako dito lang sa gilid ng pot. Ayan, para hindi mo overwater. Yan. Siguro, after 1 week, check ko kung may kapit na yung roots niya. And pag meron ng kapit, lalagyan ko na siya ng lava rocks na toppings. And then, saka ko dadagdagan yung And then, saka ko siya, hindi ko pa pala dadagdagan kasi after 1 week pa lang Saka ko pa lang siya didiligan ng konti. As in, konti lang. Mabasa lang tong brim ng pot niya. Para mag-encourage ng roots niya. So, ayan, ibabalik na natin siya doon sa mga lacteas ko. So, wait lang guys. Mahirap hawakan yung plant na may hawak din akong phone. So, ayan guys, dahil bago siya, ilalagay natin siya sa likod na part para hindi siya maarawan ng sobra. So, dyan siya sa dulo.
Ayan, nasa likod siya. Para hindi siya masyadong maarawan. Ayan o, andun siya. Ayan, yan yung lacteas natin. Ito yung isang red ko. Ayan. Itong red ko to is hindi galing siya kay hindi siya galing kay Mylas. Galing siya kay kay Igorotok. Ayan. Ayan, nagkaroon siya ng ganyan sa harap niya. Pero, okay lang naman. Hindi na naman siguro na nakalat. Ayan o, may new growth na siya. As you can see sa top. Pero, ayan, kaya bumili ako. Medyo hindi ko gusto yung naging itsura ng part na to ng niya. Pero okay lang. Gaganda yan. Ayan o, nagkapinga siya. Tango yung white na yan. So, ayan, nagkaroon na siya ng And guys, di ba sabi ko nilagay ko siya sa likod para hindi siya maarawan sa morning na super. Okay lang naman maarawan pero hindi yung sobra-sobra kasi baka magka-sunburn sila. Ayan. So, andyan muna siya. And then, ito yung isa ko, yung pinakabago. Ay, oo, ito yung last na bago before yung binili ng lactea. Ito yung green. And merong kapit na din yan konti sa niya, sa lupa niya. Hindi ko pa lang siya nilalagyan ng lava rocks as ng toppings na lava rocks. And ito pa. Hindi ko pa din siya nilalagyan ng lava rocks. Pero okay na yan. May na yan. So, ayan ang mga lacteas ko. Ito, super niyan. Super silent niya. Kaya, medyo nag-iingat din ako sa kanya. Pero baka ilipat ko din siya sa ganito. Sa ganitong pot. Hindi siya grafted na lactea. Pero, gusto ko siya ilagay sa gantong pot. Kasi maganda siya. Para, naman, diba? So, ayun, medyo nahihirapan ako magpaugat nun. Gumagalaw-galaw pa siya. Kaya nilagay ko siya sa dulo. Para hindi siya maalog-alog. Ayan. So, ito yung mga, ko lang, nandito. May minahin pa ako kay Lots and madadagdagan pa yung gymnos. Antayin nyo guys, babaguhin ulit natin yung itsura dito. Ayan, super ganda na lacteas. Lahat yung nasa part na yan. Hindi ko na siya mapupuno ng lactea guys kasi kompleto ko na yung colors ng lactea. Papagalitan na ako kapag bumili pa ako ng bumili ng ganyan. And hindi pa ako nag-graft sa kanila kasi ayoko masira yung form. Though pagdating ng panahon, i-graft natin yan. Pero for now, hindi muna kasi malamig yung panahon. Nahihirapan ako magpakapit sa kanila sa nila sa rootstock. Sayang naman 'di ba kung mabubulok lang, ang mahal-mahal. So ayan, medyo na-miss ko mag-vlog. Ang dami kong sinabi sa inyo. And pakita ko na lang ulit tong mga gymnos ko from Lots. Ayan. Feeling ko hindi ko na sila individual pots. Pag as in super na sila, siksikan na lang. And ayan, nagdilig ako, nakakainis, natatanggal yung akadama na toppings. Nagagalaw. Siguro dahil hindi makapal yung toppings ko ng akadama. Ayan, so itong isa naman, ang ginawa ko, ang toppings ko na lang sa kanya is yung matanghito size na pamis. Ayan, mas mura. Kasi magkano lang yung 5 kilong pamis na nasa 100 lang. Kaysa naman sa akadama. Ayan, umangat pala to. Diniligan ko, umangat siya. Ayan, nako. Lalagyan ko na ulit ng ng lupa. Ayan, another. Yan yung crested ko. Ay, nakakainis. Ayusin ko ulit to. Lagyan ko na lang ng akadama. Okay, ayan. Ito pa yung isa nandiyan dyan. Gusto ko pandagdagan yung crested ko pero wala na akong pera, guys. Kailangan kong maghinay-hinay sa pagmamine dahil Christmas and New Year, sobrang daming gastos. Ayan. Ito pa yung Antayin nyo guys yung mga lots natin kay Lots. Ang gaganda din nun. Nakamine ako nung mga niya, Christmas special niya. For 100 pesos, meron na akong 4 na pirasong inermis. Yan. Hindi ko alam kung yun, crested. Pero may mga magki-crested form yung mga na-mine ko. Ayan.
So, ayan din ito. Siguro sa ibang vlog ko na ipapakita yung mga nasa labas. Ito lang muna. So, yun lang muna guys. Thanks for watching. Na-miss ko kayo. Sana na-miss nyo din yung plants ko. Ayan. Thanks for watching. Bye. Happy holidays na. Advance na ako ng bati sa inyo kasi hindi ko alam kung kailan ulit ako makakapag-upload. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. Ayan. So, ayun lang guys. Bye-bye. Thanks for watching. Bye!